God has given us life to live, and that life is best lived by grace. Good day everyone! We are excited na kayo po ay makasama namin dito po sa programang Life and Grace. Tayo po ay nasa pang-apat na linggo na ng atin pong pinag-uusapang effortless change. Sa pagkakataon pong ito, we will be dealing with episode number 4 na ang title po ay Conceiving Your Miracle. We have covered last week yung relationship po ng seed and the ground and its comparison to its relationship with the Word of God and the people's heart. We have concluded that kung paanong ang binhi o ang butil ay kailangang maitanim sa lupa upang magpasimulang lumago at magbunga, gayon din naman ang salita ng Diyos sa atin pong mga puso. Sabi natin na the ground doesn't care what type of seed is planted. When you planted a seed, it will just automatically start the growth process. Ikaw ang may kapangyarihang magdesisyon kung anong klaseng seed ang itatanim mo sa puso mo na later on ay siyang magbubunga sa sarili mong buhay. Also, napag-usapan din po natin last week na ang seed or the Word of God can be compared to a sperm that is needed to be placed in a human body to start conceiving. When you planted the Word of God into your heart, you can say that you are conceiving your miracle. Now, kapag nakakita po tayo ng isang tao na nangangarap o nananalangin na magkaroon ng sariling anak pero wala naman po siyang asawa o karelasyon, isipin mo na hibang ang taong iyon. Maaring sasabihin mo sa akin, saglit lang Pastor Val, bakit si Mary sa Bible ay nanganak ng walang sumiping na lalaki? At ang sagot po natin daan ay, there was only one virgin birth and there's not going to be another. A seed has to be planted in the womb for someone to be able to conceive and bring forth a child. Kailangan pong maipunla ang seed upang makapagdala po ito at makapagpanganak ng isang bata. And in the natural realm, we understand that. But when it comes to spiritual things, marami pong mga tao who know that kung ano ang kalooban ng Diyos sa kanilang buhay. And they're praying for financial breakthrough. They're praying for healing from sickness or disease. And they're praying for God's will na mangyari po sa kanilang mga buhay. But they are not planting the seed of God's word sa kanila pong mga puso. May mga tao po na nagnanais maranasan ang kagalingan mula sa sakit o karamdaman, pero kapag tinanong mo sila kung anong promise ng Panginoon sa Biblia patungkol sa healing ang kanilang pinanghahawakan at ang kanilang kasalukuyang minemeditate, maghahagulap na po sila ng isasagot at sasabing, hindi ba sinabi naman yun sa Bible na by His stripes we are healed? I know nasa Bible yun. Hindi ko lang sigurado kung ito ay sa Old Testament o sa New Testament makikita. They don't even know kung ito po ay from the Old Covenant or sa New Covenant. But they know that it is somewhere else in the Bible. Kapag sinabi mong sa 1 Peter chapter 2 verse 24 ito mababasa, itong mga taong ito ay they couldn't find it even if they tried. You have to have a little more intimacy with the Word of God than that if you want to conceive God's best sa inyo po mga buhay. And the truth is, conception cannot take place without first planting the seed. God has already done His part, and He has given us the seed of His Word sa atin po. But you just need to sow that Word sa ating mga puso. Magbigay po tayo ng halimbawa. For example po, you want to experience financial breakthrough, kagaya ng sinasabi natin kanina. Financial breakthrough na gusto mong maranasan sa buhay mo, but we know that the Lord doesn't give us money directly. Hindi po bumabagsak ang pera mula sa langit. Subalit ang pangako po ng Panginoon sa Deuteronomy chapter 8 verse 18a ay ganito, pero aalalahanin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos na siyang nagbigay sa inyo ng kakayanang maging mayaman. Ito po yung sinabi ng salita ng Diyos. The Lord gives us power to get wealth. The power is
His promises. Ito po yung kanyang salita. And as we plant those promises sa atin po mga puso, the truth of His Word germinates and prosperity comes. Dumarating po yung prosperity. Napakarami pong tao ang naniniwala at nananalangin sa Diyos na makagawa ng something sa kanilang pangangailangan. But they remain frustrated with the results kasi nga po ay hindi sila nakapagtatanim ng salita ng Diyos sa kanilang mga puso. They don't know God's Word. Kaya wala pong seed conception na nangyayari. Hindi po naipaglilihi ang sagot sa kanilang mga pangangailangan. Kaya naman po, napaka-importante na malaman natin ang salita ng Diyos at ang maitanim natin ito sa atin pong mga puso. It could mean a difference between prosperity and poverty, or even life and death. This is how important the seed, but the seed can do nothing without soil. Alam niyo po, ang mga scientists po ay nakadiscovery po ng mga seeds, more than 2,000 years old Judean date palm seeds sa Israel during the time po ng inexcavate po nila yung lugar ng Masada at Qumran Caves, kung saan po natagpuan tong mga Dead Sea Scrolls. And the first seed po ay nag-sprout po in 2005 kasi po inalagaan nila ito. And now, hanggang ngayon po, ito po ay lumalago and producing fruit. Nice ko pong makita niyo po ito. That these seeds, more than 2,000 years, ay nanatiling dormant sa mahabang panahon. But noong ilagay po ito sa soil, all of a sudden, they sprang up and produced. Napakahalaga po nito. That is so powerful na maintindihan po natin. Kaya nais ko po kayong anyayahan ngayon na masilip po natin ang bahagi ng talinghaga patungkol po sa mga hasik ng binhi. Dito po sa Marcos, Kapitulo 4, talatang 13 hanggang 14, magbabasa po tayo. Pero dito po ay mahabang parable na ikinuwento ni Jesus. Sabi po sa verse 13, pagkatapos, sinabi ni Jesus sa kanila, kung hindi ninyo maunawaan ang talinghaga na ito, paano ninyo maunawaan ang iba ko pang mga talinghaga? Ang inihasik ng mga hasik ay ang salita ng Diyos. Sinabi ni Jesus dito na ang talinghagang ito o ang parable na ito is the key to unlocking all of God's Word. Ito po yung susi para ma-unlock ang lahat ng salita ng Diyos. And if we don't understand these truths, Jesus said, we won't understand any of other parables. So, mahalaga pong maintindihan natin to. And in this parable, Jesus described 4 types of soil into which seed could be sown. 4 na klase po ng lupa na po pwedeng pagtamnan, na pinagtatamnan po ng binhi. And later on, ay ipinaliwanag po ito ni Jesus sa kanya pong mga disciples ang ibig sabihin ng parable na ito. He revealed that the seed was the Word of God and that the soil was people's hearts. So, mga puso po natin ang nagre-representa po ng lupa. Ang kondisyon po ng puso ng mga tao ay iba-iba. God's Word is always the same. Ito po yung laging constant. And the condition of our hearts are variable. It has the same, ang puso ng tao has the same potential in every heart. Ipinaliwanag din po ni Jesus sa kanila kung paano nga ang iba't ibang klase ng lupa ay katulad ng mga puso ng tao. Ang una po ay ang lupa sa may daanan. Mark chapter 4 verse 4. Ito po yung klase ng puso na walang desire sa salita ng Diyos. Na kahit lagyan mo o makarinig ng salita ng Diyos at sabihan mo ng salita ng Diyos, ay hanggang doon lamang sa surface. Kaya madali po itong manakaw ng diablo. Sinabi po ni Jesus that Satan has the ability to steal this word from those who don't understand the Word of God. Kaya po napakahalaga. In Matthew chapter 13, verse 19, napakahalaga na ang understanding ay maintindihan natin na ang understanding ng salita ng Diyos is the first step
para maunawaan natin, para mailagay natin that we get God's Word down on the inside of us. Ang pagkaunawa po ng salita ng Diyos. Pangalawa, ay yung pangalawang klase po ng lupa ay yung sa may batuhan, sa Mark chapter 4, verse 5 to 6. Ito po yung puso naman na pagkaunawa ng God's Word ay excited po about it, but it doesn't take time to get it rooted inside them. Mark chapter 4, verse 16 to 17. Hindi po nag-ugat ang paglago nito sa kanila pong loob. Nag-germinate po yung word, but it doesn't produce fruit because it doesn't have a good root system. Kapag hindi ka rooted sa salita ng Diyos, malalanta ka at malalagas kapag may dumating sa yung persecution or criticism. Pangatlo pong klase ng lupa o ng puso ay yung dawagan. Mark chapter 4 verse 7. Ito po yung klase ng lupa na may halaman pero nasasakal po ng mga thorns, ng mga weeds, na thorns and thistles o mga dawag. Kaya po napipigilan itong makalago at makapagbunga. Ito po yung pusong distracted and deceived by the worldly things. Kagaya po ng sinasabi ng Mark chapter 4 verse 18 to 19. The word was sown into their hearts, yung pong salita ng Diyos na naitanim sa kanilang puso nung magpasimulang lumago ay na-choke. Kaya po hindi po ito nakapag-produce ng bunga. Finally, yung pang-apat po, ito po yung magandang lupa. Yung magandang lupa na nagbunga ng tig-30, tig-60, and 100-fold. Sabi po sa Mark chapter 4 verse 8. Maaaring nakapagtatanong ka, what made this fourth kind of soil a good ground? Paano ito nakapagpabunga ng tig-30, 60, and 100-fold? Nakalalamang ba ito sa dami ng lupa higit sa iba pang lupa? Ang sagot po natin ay hindi. Actually, it had less. Mas kakaunti po. Kakaunti ang weeds o ang dawag na umaagaw ng nutrients ng lupa. Kakaunti rin po ang mga bato sa lupa kaya nakakapag-ugat ng husto ang halaman. Kakaunti rin ang chance na manakaw ng kalaban ang naihasik na Word of God sa kanya. So, more soil is not necessary for our hearts to be good ground. It just takes less occupation with the things of the world and more focus on the Lord. Kahit na nga po doon sa mga nagbunga na ng iba't iba pa rin ang degree ng fruitfulness nito. Kaya lang, mayroon po pa rin mga magsasabing mga tao at magdadahilan na iba kasi talaga siya. Sasabihin nila kapag kinumpare ang kanilang sarili kaysa iba. Sabihin nila, iba kasi talaga siya kaysa sa akin. Magaling siya, but I don't have what it takes to become fruitful. Subalit, ang katotohanan ay ito. Kahit sino po sa atin ay pwede pong makita na nagbubunga ang salita ng Diyos na naitanim sa ating mga puso. Kung tatanggalin natin ang lahat ng nakakasagabal at nakakapigil para ito ay lumago. If we will root out all the contrary things sa salita ng Diyos, ang salita ng Diyos na naitanim sa ating puso ay magbubunga sa ating mga buhay. I hope meron po kayong natutunan. Ito po si Baljamin Tatlonghari. Kami po ay nagsasabing, life is best lived by grace. Hanggang sa muli, Shalom!